PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 22 oras na ipasok na ang imahe ng Nazareno sa loob ng Quiapo Church na sinamahan ng milyon-milyong deboto sa kanyang paglalakbay mula Quirino Grandstand hanggang sa naturang simbahan. May report si Eunice Samonte. Alas 3:27 ng madaling araw, formal nang naibalik ang mahal na poong Nazareno sa loob ng simbahan ng Quiapo. Inabot ng halos mahigit 22 oras ang traslasyon na ganap na nagsimula sa Quirino Grandstand pasado alas 5 ng madaling araw. Mas matagal sa record nito noong nakaraang taon na inabot lamang ng 20 oras at 15 minuto. Pantay naman sa pinakamahabang record nito taong 2012 na inabot rin ng mahigit 22 oras. Ayon kay MPD Police Senior Superintendent Napoleon Coronel, bumagal ang prosesyon dahil binigyang daan din ito ang ating mga kababayan na matyagang naghatid at nag-antay sa mahal na poong Nazareno. Naging mabagal po yung takbo ng andas nung pumasok na po sa interior roads ng Quiapo. Dito po sa, particularly in the areas of Fraternar, Arlegui, Barbosa and Globo de Oro, dahil marami pong sumalubong ng mga kababayan at deboto at napahinto po paminsan-minsan yung traslasyon dahil po sa ating pong pinagbibigyan ng pagkakataon ng mga deboto bumati sa Poong Nazareno. Umabot din na mahigit 3.5 million ang bilang ng mga deboto na nakayapak na naglakad mula sa Quirino Grandstand hanggang makabalik sa simbahan ng Quiapo. For today, beginning this morning, there are about 700,000 people who attended the Mass, more than 3.5 million who joined the procession, and about close to another million who went to the Mass here and attended the service here at Quiapo Church. So practically we're about 4M, close to 4 million for this day alone, not to count those in the past 9 days where the feast is being celebrated. Sa katunayan, madaling araw pa lang ng January 8 ay unti-unti na ring napuno ang simbahan ng Quiapo dahil sa dami ng mga deboto na natulog at nag-antay na lamang sa paligid ng simbahan. Unti-unti pang nadagdagan ito pagsapit ng January 9 kung saan idineklara itong official non-working holiday ni Manila City Mayor Joseph Estrada. Samantala, kahit na tumagal at mas maraming dumalo ngayong taon, generally peaceful naman kung may tuturing ito ng kapulisan at ng Armed Forces of the Philippines, lalo pat wala namang naiulat na crime rate sa nakalipas na isang araw. Ikinagulat rin ng lahat ang biglaang pagbisita ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa simbahan ng Quiapo upang personal na makita ang sitwasyon ng mga kababayan nating namamanata. Aniya, malaking tulong nga umano ang nabawas na bilang ng mga drug users na dati-dati ay nananamantala tuwing ganitong uri ng pagkakataon. Yun nga, dahil nga sobrang hilaan, harangan, tulakan, ito ngayon mukhang maganda pag-organize. Dagdag pa ni PNP Chief, naging ligtas at payapa sa kabuuan ng traslasyon dahil sa mas maagang preparasyon at maayos na koordinasyon ng PNP at AFP sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan. Kaya naman, ang ilan sa kanila kahit medyo may edad na at may kasamang bata ay sumama pa rin sa Traslasyon 2017 dahil sa kakaibang milagrong nagagawa ng mahal na poong Nazareno. Wala namang problema pagdating sa basura dahil kapansin-pansin na pagdaan ng andas ng poong Nazareno ay agad-agad naman itong sinusundan ng mga volunteers na naglilinis sa mga lugar na dinaanan ng mga deboto. Sa kabuuan ng traslasyon, dito sa Quiapo ay naging mapayapa at damang-dama ang pagkakaisa ng ating mga kababayan na tila ba'y sumasalamin sa mismong tema ng traslasyon ngayong taon. Ang pag-ibig ang buklod ng pagkakaisa. Malayo pa sa Quiapo ang andas ng Nazareno pero mahigpit ng seguridad na ipinapatupad dito. Para sa detalye Umaaksyon Live si Jeff Caparas. Jeff, kumusta ang seguridad?
Rafi, kung ikukumpara raw noong mga nakaraang taon ay mas mahigpit ang seguridad dito sa paligid ng Quiapo Church. Napapalibutan ng mga pulis at mga sundalo yan, Rafi, yung buong simbahan. Pero paglilinaw ng PNP, wala raw silang namomonitor na anumang banta sa seguridad. Ayon kay Plaza Miranda Police Community President Commander Police Chief Inspector John Giagi, ayaw daw nilang magpakakampante kaya todo ang higpit nila sa ngayon. Ginagawa raw nila ang mga security measures na ito dahil na rin sa mga nangyari na mga pambobomba sa southern part ng bansa, partikular nga dyan sa Hilongos, Leyte, at yung natagpo ang IED sa US Embassy. Ito raw, Rafi, yung mga insidente na indikasyon na kailangan nilang higpitan ang kanilang seguridad. Bukod sa mga uniform PNP personnel, Rafi, may mga nakakalat din na mga sibilyan na pulis na ang toka raw ay manita at inspeksyonin ang mga deboto na may mga dalang bag. Augmented na rin sa MPD ang mga kawani ng SAF, AFP at lahat ng districts ng NCRPO ay may mga pinadala ng mga tauhan dito. Alam mo, Rafi, kapansin-pansin naman na maaga pa lamang ay nakajam na ang cellphone signals dito na ayon kay Chief Inspector Guagi ay ngayon lang daw ito ginawa. Narito ang pahayag ni Police Chief Inspector John Giagi. Yung signal jamming, ngayon lang din nangyari yon. But again, taking into considerations yung nangyari sa southern part ng Mindanao, to include yung latest sa Hilongos, tapos may nangyari na may nahuli tayo dito sa malapit sa US Embassy. So there are indications, but again, wala po tayong klaro, wala tayong direktang threat ng terorismo. Rafi, reminder lang doon sa mga kababayan nating hahabol ngayong hapon, asahan na bawal na po ang mga replika dito dahil may mga pagkakataon naman raw ito na iparada. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Sabado. At huwag na rin po daw kayong magulat kung bigla na lang kayong lalapitan ng mga pulis para pabuksan ang inyong mga dalang bag at inspeksyonin ito. Bahagi lang daw ito ng security measures, Rafi, at syempre, asahan na ang matinding traffic congestion sa paligid dito. Later tonight naman, Rafi, ay inaasahan na kapag malapit na ang andas dito sa Quiapo Church, ay magbubuo ang PNP ng human barricade na binubuo ng nasa 1,000 pulis para i-clear ang dadaanan ng Poong Nazareno pabalik ng simbahan. Rafi. So Jeff, random gumagawa ng pag-inspect yung mga pulis natin na mga bag sa mga taong medyo kahina-hinala mga kilos. So far, meron na ba silang mga nahuli na mga taong may dalang mga kutsilyo o baril? So far, Rafi, sa monitoring natin ay wala pa namang nahuhulihan ng mga matatalim na bagay at baril. Pero 2 beses na tayong nakakita na random ay pinabuksan ng mga PNP personnel yung mga deboto na merong mga dalang bag. Masusi itong ininspeksyon at kanilang binubusisi kung ano ang laman itong mga bag na ito. Rafi. Okay, kasi nabanggit mo kanina, maraming mga pulis na pag-alagala dyan, which is very good, para naman maging kampante yung mga deboto na nariyan. Pero ang tanong, meron bang mga naka-steady na mga police outpost na pwedeng lapitan ng mga nangangailangan ng tulong in case may problema? Dito sa tapat ng Plaza Miranda, Rafi, dito banda dyan, yung tapat mismo ng simbahan, nandyan mismo yung police community present. At meron din dyan advance command post na malapit lamang dito na nag-install din ng karagdagang CCTV cameras nila, Rafi. Bukod pa yan doon sa mga naka-install na CCTV ng Quiapo Church. May mga sariling in-install ang NCRPO para i-monitor ang bilang ng mga tao dito. At kanina, ang pinakahuli daw nilang data ay nasa close to 10,000 na ang mga tao na nandito pa lang sa paligid ng Quiapo Church. Rafi. Okay, bukod sa mga pulis natin, meron ba dyan mga taga-gobyerno na magbabantay in case may mga deboto na mahimatay, meaning magbibigay ng mga first aid? Meron, Rafi. Alam mo, banda ron lang sa nakita natin, nandyan yung nakapwesto, yung mga taga-Bureau of Fire Protection. Nandyan, meron din tayo nakita ng mga taga-DOH at mga taga-Philippine Red Cross na yung iba dyan ay sumusunod doon sa mga deboto na sumusunod doon sa andas. Yung iba naman ay mga naka-standby rito. Kaninang umaga, Rafi, may napansin tayo na isang close to parang senior citizen na siya na pinapaypayan siya ng mga kawani naman ng municipal o ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Manila at nilalapatan siya ng Pangunang Lunas dahil sa nakita natin kanina ay mukhang hinimatay yung manang dahil puyat na ito at kung hindi ako nagkakamali ay kagabi pa ang kanyang huling kain. Rafi. Okay, so kung tutusin, Jeff, mas maganda itong prosesyon ngayon kumpara sa mga nakarang taon dahil marami mga nasusugatan, may mga nasasawi pa. Ngayon, ang balita, isang senior citizen lamang ang nahimatay. Tama?
Sa nakikita natin, Rafi, dahil nung Thursday, inikutan ni NCRPO Police Director Oscar Albayalde yung mga ruta na dadaanan nga nung andas at kiniklear nila ito para maiwasan nga yung mga nasusugatan. Pero hindi pa rin naman maiwasan na masugatan yung iba dahil mga nakayapak itong mga ito. Pero overall, sa nakikita natin, wala tayong masyadong nakikita ng mga duguan dito. At yung pagpalit ng mga tao dito sa simbahan, very harmonious siya. Pag may aalis, may papasok din naman sa kaagad. At nakikita rin natin na yung police presence, Rafi, ay nakakatulong din dahil nga kagaya ng sinabi mo ay nakakampante yung mga kababayan natin dito na safe sila kapag pumunta sila dito sa Quiapo Church. Rafi. So ibig sabihin, mas pinaghandaan ng mga otoridad natin ngayon kumpara sa mga nakaraan dahil mas konti ang mga problemang mga nababalita. Mas pinaghandaan talaga, Rafi, dahil ang sinabi pa nilang binago nila, ayon naman to kay MPD District Director Police Chief Superintendent Joel Coronel, ay yung misa ay ginawa nilang alas 12. Dahil kung matatandaan mo, Rafi, nandun din tayo sa Quirino Grandstand taong 2014 nang merong naipit doon sa andas. Dahil hindi pa tapos yung misa ay pinagkaguluhan na yung imahe ng itim na poong Nazareno at kung saan nagkagulo na. Kung hindi ako nagkakamali, Rafi, noong 2014 na yon, meron lamang inangat na bata at inangat niya yung kanyang panyo na sumigaw siya ng Viva at akala ng mga deboto ito na yung cue ng simula ng traslasyon kaya nagkagulo sila ng 2014. Kaya ngayon, ang ginawa nila ay midnight pa lamang, nagsagawa na sila ng misa doon sa Quirino Grandstand at dasal na lamang yung nangyari noong mga around 5 a.m. at saka nga nag-resume na itong traslasyon.